Yan po yung problema, hindi yung flood control programs. Hindi ko po sinasabi na walang kalokohan, hindi ko sinasabi na walang problema yung ibang mga proyekto. Ang sinasabi ko lang, we are barking on the wrong tree. Hindi yung flood control ang pangunahing problema. I don't think that the flood control projects is the main culprit in the Metro Manila floodings. As far as NCR is concerned, NCR has 14 million population. Each individual producing 0.74 kilos of garbage every day. We're producing 10,000 tons of garbage every day. And due to corruption of local governments, ang estimate po na nakokolekta na basura, 30 to 40% lang. Lahat ng solid waste natin na pupunta sa mga creek, sa mga kanal. Dahil nga sa pag-question dun sa mga contracted dredging projects ng DPWH, pinahinto yan. Pinahinto. Pero hindi dapat ipahinto dahil yan ang kailangan eh. Dahil punong-puno na ng basura, burak, yung mga natural waterways natin. Alam niyo po sa Singapore, 7 million ang population nila, 2,400 compactors ang umiikot araw-araw para kumuha ng basura. Meaning, ang isang compactor, ibig sabihin yan, 2.5 dump trucks. Sa Metro Manila, kumukuha, wala pang 2,000 na 10-wheeler trucks. Kaya po, lahat ng basura. At ano ang pangunahing dahilan kung bakit nasisira yung ating mga floodgates, yung ating mga pumping station? Noong nakarang, gaano karami nakuhang basura sa mga floodgates natin? 600 tons. 600 tons of garbage. Yan yung pangunahing. Kaya po, yung natural waterways natin, bukod sa punong-puno na ng basura, there are 646 families, informal settlers, living on top and beside of our natural waterways. Yan po yung problema, hindi yung flood control programs. Hindi ko po sinasabi na walang kalokohan, hindi ko sinasabi na walang problema yung ibang mga proyekto. Ang sinasabi ko lang, we are barking on the wrong tree. Hindi yung flood control ang pangunahing problema. Ang pangunahing problema, yung solid waste management. Ang Singapore po, 4 yung kanilang disposal site. Sa atin, 2 lang, punong-puno na. Pumupunta yung basura, dyan po sa Montalban, pumunta kayo dyan, lahat ng basura nandun na sa ilog. So this is the problem. At we cannot resolve Metro Manila flood control problem without acknowledging the real cause of the problem. Garbage, solid waste, informal settlers in our natural waterways. Thank you. Sige po. Thank you, Congressman Erice. Tapusin lang natin 2 po. Si Congressman Co muna. Then si Congressman Dimagila. Thank you, Mr. Chair. As I have mentioned by the Secretary of Public Works and Highways that we have 9,956 completed projects. Out of how many projects in total for flood control? Your Honor, this is the total number of projects that we have completed since 2022, no? July of 2022. So do we have a slippage out of that projects? This will be coming out on the information that we will be submitting to the President, Your Honor, because we will provide that actually all the Mr. Chair, is there what we call ghost projects? I think we will reach that point. So I would like to appeal to the chair is to submit all necessary document from the time it was bidded up to the last collection, so that this will be our basis of our investigation. Who knows that this document will be altered or rectified. That's all, Mr. Chair. Congressman Dimagila, please. Mr. Chair, good afternoon po.
I share the view of Congressman Erice dun sa problem. Kaya lang po, yung problem na yon is only for Metro Manila cities. No? Tandaan po natin, meron po tayong Laguna Lake. Yung sinabi po niyo is punong-puno ng basura, silt ang mga waterways. Yung mga waterways po ay papunta po ng Laguna Lake. Ang mga cities along the Laguna Lake ay baha po. Sinasabi po ng mga kasama natin dito yung binaha. That means past tense na po yun. Nawala na po yung baha sa inyo. Sa City of Biñan, Santa Rosa, Cabuyao, part ng Muntinlupa, Santa Cruz, as far as Santa Cruz, hindi po kami past tense. Present tense po kami. Baha po kami ngayon. Hanggang baywang po ang baha sa amin. And the sad part is, hindi lang po ito present tense. Future tense din po ito dahil babagyo pa, madadagdagan pa po ang tubig, basura sa Laguna Lake. And that is why I will be expecting the moment na mag-submit ng NEP ang DPWH, makikita po ng mga taga Laguna Lake, yung sa area ng Laguna Lake, ano ang plano ng DPWH sa heavily silted at punong-punong basurang Laguna Lake. So, not only that, in-expect din natin, marami na naman po kasi nag-propose dito eh. I think it's about time. Yung sinasabi nyo, ano ba ang solusyon sa pagbaha sa Metro Manila, basura. Sa Laguna po, sa Rizal, parts ng Metro Manila, basura din po. Pero, ang ultimate solution para po sa amin is pagdedredge ng Laguna Lake. Hindi naman ultimate. Ito ay short term din po ito, medium term po ito. Dahil, lahat po ng sinasabi niyong waterways, ang tubig pong dumaan sa inyo, ang ending po ay Laguna Lake. And that is why I think ang DPWH po should address this problem. Dahil, expectant po ninyo, hindi na po pag-uusapan po ito sa media dahil hindi naman pwedeng i-cover ng media ang mga cities along the Laguna Lake ng araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan. Come Christmas season, baha pa rin po kami. Come May, June, July next year, baha-baha pa rin kami. And that is why I am appealing to the DPWH. Solusyonan po natin itong problemang ito. Salamat po, Mr. Chair. Hindi sa pag-usapan ng baha, nakaka-high blood pala talaga yung init. Relax lang.